Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Pakinggan po natin ang balitang ito mga pre. Maliban sa Office of the President, may red flags din mula sa COA ang Office of the Vice President. Ulitin natin para masarap. Oh, masarap. Maliban sa Office of the President, may red flags din mula sa COA ang Office of the Vice President. Hindi raw nakonsulta ng tama ang mga benepisyaryo sa milyon-milyong cash assistance program ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Ania sa frontline sa balita si Brel Montalvo. Bakit ganun? Bakit may red flag? Alamin natin. Ng News 5 Mindanao. Ayan pero syempre bago tayo magtuloy-tuloy dyan, kalimbangin nyo yung like dyan. Mag-like na kayo ha. Mag-ano na kayo dyan. Kalimbangin nyo yung itlog ng mga DDS. May TikTok tayo dyan. May TikTok, may Facebook tayo dyan. Diba? Kompleto yan. So, yan, tuloy natin to. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Kaya pag may baha sa inyong lugar, ako po ay hindi nyo maaasahan. Kapag may baha po sa iyong lugar, wala po ako dyan. Ang OVP, di umano, nagre-re-upload lang. Na mga luma nilang mga pagtulong, di umano. Gaano kaya katotoo yun? Mga DDS, ako'y magtatanong sa inyo, gaano katotoo yun? Ha? Kaya ang inyong Vice President, sa oras ng baha, sa oras ng lindol, wala po ako dyan. Kulang na lang sabihin niya po yung ganyan. Diba? Kulang na lang sabihin ni Sara Duterte yan. Diba? Ulitin natin. Ania sa frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Makinig ka. Squatter makinig ka. Huwag kang umiyak dyan. Makinig ka dito sa akin. Tingnan mo yung mga mata ko. Ito mga mata ko. Now, ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang OVP ay nasa dahig ngayon. Vice President pala. Laging handa sa panahon ng krisis. Pero pag may baha, nasan si Sara Duterte? Hindi ko po makita. Yan yung mga politikong magagaling lang magsalita sa harapan ng camera, pero pag nangyari na yung sakuna, yung mga problema, no, sa Luzon, Visayas, Mindanao, pag may mga problema na yan, hindi niyo makikita yan. Ibahin nyo ang Pangulo nag-iikot yung Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Nag-iikot po yung Pangulong Bongbong Marcos. Tumutulong. Tinutulungan yung buong bansa. Diba? Yan po ang ating matibay, matigas, mautak na Pangulong Bongbong Marcos na tinatawag nilang weak leader. Pero hindi nila mapabagsak. Mag-like, share, subscribe na kayo dyan tuloy. Ang ating determinasyon na maglingkod ay... Ang ating determinasyon na maglingkod ay hindi talaga maglilingkod. Wala po talaga akong determinasyon. Bakit ko po sinasabi ito? I-reverse nyo lang. Baliktarin nyo lang yung sinasabi ni Sara Duterte. Makikita nyo yung sinasabi niya ngayon, kabaliktaran po sa mga ginagawa niya sa totoong buhay. Wala talaga akong determinasyon. Tumulong sa mga Pilipino. Ay, nako. Tuloy. Ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa ganyang paraan flinex ni Vice President Sara Duterte ang paglilingkod ng kanyang opisina sa kanilang year-end report. Ganyang paraan? Maganda yung sinabi ni Sara Duterte dito. Pero hindi niya ginagawa. Maganda lang yung lumalabas sa bunganga. Ang tanong, gumagawa ka ba? Uma-action ka ba?
Di ba? Uma-action ka ba? Nagtatrabaho ka ba? Nasa daig ka na naman eh. Oh. Nasa daig na naman ang inyong lustoy! Oh, di ba? Galing. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President Okay, may pinagmalaking programa. Ano kaya itong programa na to? Oh, sige. Oh. ang magnegosyo taday Ano daw? Ano yun? report. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President ang magnegosyo taday. Magnegosyo taday. Ay, oo. Kailangan ma-inspired kayo sa mga Duterte. Magnegosyo taday. Isa ka sa malaking programa. Kailangan ma-inspired kayo dyan. Kasi may negosyo yung anak ni Pulong sa Davao eh. 100 plus na 7-Eleven. Malay nyo. O ako, pag ako naging kongresista, magnanakaw din ako, pampatayo ko ng 7-Eleven. Oh. Sinasabihan ko lang kayo ha. Layo nitong tugunan ang pangangailangan ng mga nakararanas ng kahirapan, kawalan ng hustisya at iba't ibang kalamidad. Sa pamamagitan niya ng libo-libong pisong cash assistance. Oh. Diba? Ito pala, cash assistance pala to. Eh, akala ko ba, yun yung mamigay ng ng ayuda. Oh. Eh, diba, sila na rin po yung nagsabi na nakakaumay daw, ang gobyerno daw ay namimigay ng ayuda. Eh, ano tong ginagawa nyo? Ayuda naman yun, diba? Nagbunga na yan ang pangkabuhayang puhunan, financially. Oh, ayuda. Ayuda yung binibigay nyo eh. Programa nyo yan. Ayuda yan. Yung binibigay ng gobyerno, tupad. Di ba ayaw nyo yan? Ayaw nyo? O anong pinagkaiba nun dito? Oh. Anong pinagkaiba? Ay, naku po. Tira si training at ng iba't iba pang proyekto. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino Ang paghaon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino. Kunyari, ako nagsasalita. Ang paghaon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino, mag-vice president ka lang. At magnakaw ka. Kung ako magsasalita dyan, sasabihin ko talaga ganyan. Yun yung pag-ahon sa kahirapan. Tapos, travel ka lang. Diba? ay prioridad natin. Wag nga kami. Wag kami. Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Pero para masigurong legal ang mga aktibidad ng programa, may nakalimutan atang hakbang ang OVP. Yan ay ang siguruhing kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Sa 2024 audit ng Commission on Audit na inilabas itong December 1, napag-alaman ng COA na hindi sumailalim sa kinakailangang assessment ang 128 individual at 10 non-governmental organizations na beneficiaries ng programa. Labag daw yan sa Manual of Operations na mismong OVP ang bumuo. Sa ilalim kasi ng nasabing manual, dapat daw i-assess ng Department of Trade and Industry at ng Philippine Insurance Deposit Corporation ang tatanggap na beneficiaries. Required daw ang mga ito na magsumite ng business proposals para sa evaluation, pero wala daw nakarating na dokumento sa state auditors. Base rin sa report ng COA, matapos ilabas ang pondo para sa programa, 11 lang ang binisitang beneficiaries ng OVP mula sa kabuuang 83. 11 lang? 83. Tapos 11 lang yung binisita. Ha? Parang charity pala to, ano? Tapos may budol-budol. Grabe! Ulitin natin. Parang charity vlogger si Inday nyo. Tapos may budol-budol na ginagawa. Para sa evaluation, pero wala daw nakarating na dokumento sa state auditors. Base rin sa report ng COA, matapos ilabas ang pondo para sa programa, matapos ilabas yung pondo para sa programa, may pondo. Nilabas na, pagkatapos nilabas, 11 lang ang binisitang beneficiaries ng OVP mula sa kabuuang 83. 83 yung beneficiaries, tapos 11 lang? Grabe!
mahigit sa kalahati yung na ano nito. 'Di ba? Kasi 11, 83. Ang layo ng agwat. Oh. Kaya, alam mo, pag may project, masaya po si Sara Duterte. At niyayabang niya yun. Diba? Oo. Niyayabang niya yun. Masaya siya. Bakit? Alam nyo na. Bigyan ko kayo idea. Pag si Bullpoint man, naging kongresista, masaya ako pag may project ako. Bakit? Hingi ako ng budget. May budget na ako. Tapos yung budget na yun, nanakawin ko yung 80%. Oh. Dali, shoutout sa'yo Tapos yung 20%, yun ang gagamitin ko sa project. Oh. Puno yung bulsa ko. Diba? Yan ay para i-check sana ang status ng investment o negosyong dapat ay pinaggastusan ng mga perang galing sa OVP. Hindi lang yan, hindi rin daw na-liquidate ng nasa oras ang higit na 2 milyong financial assistance na inilabas ng programa. Sinisika pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang DTI, PIDC at ang mismong Office of the Vice President. Yan masaya si Sara pag budget yung pinag-uusapan. Patungkol sa mga natuklasan ng COA. Samantala, ilang kahina-hinalang acquisitions pa ng Office of the Vice President ang nabusisi naman ng Philstar.com. Sa kanilang report, tinukoy nito ang 19 units ng motorsiklo na may kabuuang halaga ng 26.3 million pesos o 1.3 million pesos kada unit. Nariyan din ang 13 laptop na nasa 300,000 pesos kada unit o halos 4 million pesos ang total. 4 na aircon na may total value na halos 300,000 pesos at 7 CCTV units na higit 200,000 pesos kada unit o may total na 1.4 million pesos. Grabe. Binili ang mga ito noong taong 2023 at 2024. Ayon sa Philstar, hindi free sinita ng COA ang mga nasabing procurement. Wala pa rin komento ang OVP ukol sa nasabing report. Nag-iisip pa ng palusot Ano ba kayo? Kaya nyo muna Kayo, anong reaksyon nyo dito sa mga narinig natin ngayon? Grabe, yung baho ni Lustay ng OVP. Unti-unti po lumalabas. Comment down below mga pre para naman po mabasa natin yung inyong mga komento. Matindi yung baho. Diba? Comment down below. Siyempre, bago tayo mag-move sa next topic natin, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin.